Ito po si Ramon Tulfo, bumanat na naman. 50 million pambayad umano sa mga pro-Marcos vlogger. Nawawala. Yan po ay binalita ni Ramon. Hindi po Ramon ang Ramon Tulfo. Ibinunyag po sa Facebook ni Ramon Tulfo. 50 million pambayad umano sa mga pro-Marcos vlogger. Nagtataka lang ako Ramon na Tulfo. Mon Tulfo, nagtataka naman kami. Bakit? Bakit concern ka? Bakit concern ka sa nawawalang 50 million? Hindi ka ba kasama ka ba riyan? Kasama ka ba riyan? Ha? Alam kong dapat concern dyan yung mga hindi nabayaran. Kasi sabi mo, 50 million pambayad umano sa pro-Marcos vloggers nawawala. Bakit concern ka? Ang problema, nahahalata kayo. Ito maganda 'tong sinabi ni Sas Rogando. Minsan may mga banat to na sabi ni Sas, Lacson's version of the story that BBM didn't know about the insertions made by his underlings is only believable if BBM didn't declare in January 2025 that he read and fully reviewed the 2025 budget thoroughly before signing it. Tama. Ha? Si BBM nagsabi niyan na 4,000 pages, inisa-isa niya bago niya permahan. Ngayon, paano maniniwala? At isa pa, Lacson, kaya kawawa si Lacson dahil si Lacson akala niya naliligtas niya si BBM, pero actually pinapahamak niya si BBM. Bakit? Una, inaamin ni Lacson na meron talagang nakawan na naganap. Meron talagang pumorsyento, hindi lang nga sa BBM. Mga USEC daw sa Malacanang ang namorsyento. Ibig sabihin, nalusutan si BBM ng mga namumorsyento, hindi niya alam. Paano na lang yung billion-billion niyang intelligence fund? Wala palang silbi yun. Kasi hindi niya nalalaman. Di ba? Nakakahiya po yun. Ito po, may paparinig lang ako sa inyo. Pahiya na naman po dito si Auntie Claire. Auntie Claire naman kasi, sanay na sanay ka na napapahiya. Ito po, ABS-CBN. Naku, matapang tong batang to. No, pakinggan po natin yung sinabi po ng batang ito, taga ABS-CBN. Teka, makikinig. The former executive secretary denied that he resigned out of his own accord. So ano po yung totoong reason kung bakit po siya tinanggal at sino po yung nagpatanggal? Muli, binanggit na po natin ang ating sagot at sila'y nagkausap na po at sinabi nga po natin, pabayaan na po natin at sila naman po ay nagkausap na. I'm sorry, hindi namin pwede pabayaan because the taxpayers who are funding the government are actually paying salaries. This administration is actually asking for the truth from the palace. Bakit po tanggal executive secretary? Durog. Di ba? Ang galing ng reporter, Sabi, ang tinanong kasi si Auntie Claire, sa mga hindi po nakapakinig, tinanong si Auntie Claire nitong taga ABS-CBN, bakit sabi niyo po nag-resign, bakit po pinagbitiw pala? Sino po yung pababa sa pwesto ni Bersamin? Nagkasundo na po sila, hayaan na po natin. Hindi po pwedeng pabayaan. Kasi taxpayer po nagpapasweldo sa inyo. Durog. Taxpayer nga naman nagpapasweldo. Kaya dapat malaman namin ano dahilan bakit nyo tinanggal si Bersamin. Maganda yung katanungan. Hindi po pwedeng bayaan. Nasana yan si Auntie Claire na bayaan nyo na yan. Huwag nyo nang pakialaman. Barado ka ngayon dito sa batang-batang reporter. Hindi po pwedeng pabayaan lang. Ano ang dahilan bakit nyo sinipa si Bersamin? Dapat may paliwanag. Tama yung sinasabi nito yung reporter dahil taong bayan ang nagpapasweldo sa inyo. Kung tinanggal nyo si Bersamin, dapat sabihin nyo,
Bakit nyo tinanggal? Nagnakaw ba si Bersamin? O masama lang loob nyo dahil sa hilatsan ng pagmumukha ni Bersamin? Sabihin nyo. Oh, pahiya na naman si Auntie Claire. Hindi po pumayag yung reporter na hindi sagutin. Hindi ko po masasabi kung sino po nagpatanggal sa kanya. Binanggit ko po kanina na hindi ko po alam kung sinong kausap niya. Eto po hindi niya alam kung sino yung kausap, hindi ko alam kung sino yung nagpatanggal. Ito ang tanong ko dito sa palasyo ng Malacanang. Bakit po meron pa palang ibang nagtatanggal? Kasi si President Marcos po ang pinakamataas sa Malacanang. Supposedly, Vice President yung pangalawa. Kaya lang, hindi na nila kasama sa Malacanang si VP Sara, kaya echepuera na. Ang susunod pong pinakamataas na opisyal sa Malacanang, President Marcos, Lucas Bersamin na. Ngayon, bakit po pinag-uusapan natin na hindi nyo alam kung sino nagpatanggal? Hindi ba si President Marcos lang ang dapat magtanggal? Inaamin mo ba, Auntie Claire, na may iba pang puwersa maliban sa presidente? Ang alam naming binoto namin, President Marcos. Kung may iba pang puwersa dyan, maliban sa presidente, tapatin nyo kami. Dahil tama yung sinasabi ng ABS-CBN reporter, pasweldo namin kayo. Bakit may tinatago kayo? Bakit nagtatago kayo ng powerful na tao dyan na hindi namin kilala? Kulong kayo mga demonyong dutae. Puta, ganyan lang. Alam nyo, kung mga bugok kayo, wag kayo dito sa channel ko, pang matalino lang to. Pasag kayo sa akin, gago. Pasag ako sa'yo. Pang matalino lang to, hindi pa pwedeng dutae. Hindi pa pwede rito yung dutae. Ha? Magbigay ka ng magandang argumento, hindi yung dutae kayo, sabog kayo sa akin. Otot mo. Pambobo yung argumento mo. Hindi po pwede dito yan. Okay, balik tayo rito sa mga matatalino. Sa YouTube. Balik balik tayo sa inyo. Di po ba? Bakit po sinasabi ni Auntie Claire na hindi ko kilala kung sino nagtanggal kay Bersamin. Hindi ko kilala kung sino yung kausap niya. Ibig sabihin, inaamin ninyo na bukod kay Mr. President, may makapangyarihang pantao dyan sa Malacanang? Aba, delikado yan. Ang binoto namin, presidente lang. Hindi kami bumoto ng ibang may power. Ang susunod po sa presidente dyan na taga Malacanang, si Lucas Bersamin na. Tapos iba raw ang tumawag kay Lucas Bersamin. Nakakatawa ka, Tatang, hindi ako nagpapatawa. Kung natatawa ka kasi bugok ka. Pag nakakita ka na matanda nagsasalita, nagpapatawa na sa'yo. Gusto mong matawa? Doon ka sa kalbo. Bobo. Hindi naman ako bobo. Hindi naman ako kalbo pala.